Ayan. Good morning, my brothers and sisters. Can you turn to the person next to you and just smile and say, I am blessed that you're here today. I am blessed to see you this morning. Yan po. To the person beside and behind you, yan, sa likod po natin, yan. And may I invite everyone to please stand. Indeed, 7 months had passed already. It's the first Sunday of August. And let's declare God's goodness in our lives today. Look back of how God has been so good and gracious and merciful to us since January 1 until today. So let's pray first. Let's ask God to prepare our hearts, to set our hearts so that nothing can distract us from worshiping Him. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness in our lives today. It is because of your loving and your kindness, O God, care and protection that we are here, Father. Lord, may you accept all our sacrifice and worship, praise, and prayer, God. We humble ourselves before you, and we pray that may you make us acceptable before your presence, God. Make us worthy and holy because we are serving a holy and worthy of all our praises, a holy God, Lord. God, maraming salamat po. And Lord, we pray and we pray that may you allow the Holy Spirit to be in our midst, to work in our lives today. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we clap our hands for our Lord this morning? Amen. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Let's declare His goodness and His mercy in our lives this morning. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Your mercy endureth forever. Sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
Praise the Lord. Let heaven and earth fill this place with praises and worship as we sing. Every praise is to our God. Let's sing this. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, lift your voice to God this morning. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing every praise to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing God our Savior. Our Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. 'Cause you are my healer. God my healer. You are my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise for the last time. Every praise is to our God. Yes, Father, you deserve all the praises and adoration. We exalt your name, God. Yes, Lord. Yes, God. 'Cause to the one, to the Lamb, and to our King upon the throne, and to the Christ, and to our Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power
Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. Bless your name. Bless your name, Lord. To our hope, And to our hope, our Redeemer, our Redeemer, for the sacrifice you made from our hearts and from our heart to the heavens, to the heavens. For your glory we proclaim. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out. So holy, so holy,
Let's declare this in our lives this morning. For our God is good. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. Yes, I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All together, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. all my life you have. All my life you have been
everlasting Lord, we come before you to adore and magnify your name. You are holy and worthy of our praises, God. Lord, thank you for this worship and for gathering us, Lord. We pray that you may manifest yourself in us through this service, Father. Use everyone as your vessel for your work, God, and may you manifest yourself in this service. May you accept our praises, our worship and thanksgiving for your deeds in our lives, Lord. Empower us, Lord, to listen to your word this day. May you bless your people, bless this service. Through Christ, we pray and believe. Amen and amen. Let's clap our hands for our Lord this morning. Amen. You may now be seated, my brothers and sisters. Okay. Muna yung napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Parang sisilaw ako. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Mauuna na ako. Merry Christmas. Next month, Berna. Galing kami sa Yasiano last August 1. As early as August 1, meron na pong Christmas wrapper na tinda. Ganun katindi. So, Pasko na po, no? And ilang araw na lang is bare months na, no? Diyan po tayo kilala mga Pinoy. Longest, no? Country, longest na mag-celebrate ng Christmas, no? Yung Philippines. Special po ang araw na to dahil birthday po ng ating pinakananay dito sa simbahan. Ngayon mismo, happy 84th birthday. Umiiyak po si Nanay Pet. Praise the Lord sa buhay ni Nanay Pet. Hindi lang po ako ang na-bless sa buhay ni Nanay Pet. Alam ko po tayong lahat bless sa buhay ni Nanay Pet. At yan po yung prayer natin na si Lord ang patuloy na magbigay sa kanya ng good health and long life para makasama natin siya ng mas mahaba. God bless po, Nanay Pet. Mamaya na po yung ibang message. Nauna na. And welcome rin po sa ating kapatid, si Tatay Lindo at si Nanay Rebecca. Nakabalik na po after 3 months. Grabe. And sa lahat po na nandirito, sa mga nanonood online, welcome po sa ating worship ngayong araw. So bago po ito mag-umpisa, meron po muna tayong kwento-kwento. No? Siguro ang iba sa inyo alam nyo na tong kwento na to about isa tong Pinoy joke. Since pasukan na, meron pong story about kay Juan na bumalik na sa eskwela. Noong panahon na nasa klase na si Juan, tinanong siya ng teacher niya, Juan, ano ang English ng ang uwak ay hinang-hinang naglalakad? Sabi ni Juan, basic ma'am, the wak-wak, wik-wik, wok-wok. Magaling talaga to si Juan. The wak-wak, wik-wik, wok-wok. No? So, ang uwak. So, ngayong umaga, ito po yung pag-uusapan natin. About uwak. No? Kung sa English pa, ravens. Pwede nyo rin sabihin crow, pero pinsan lang yung crow. Magpinsan sila. So, raven po ang mas mabuting gamitin. Ang Tagalog po niyan is uwak. So, ito po yung pag-uusapan natin. Uwak. No? So, ito po yung story about sa mga uwak na naghatid ng tinapay at karne kay Elijah para mabuhay si Elijah. No? So, this morning, as we look at Elijah and Raven's narrative in 1 Kings, we will discover and revisit a solid truth about God's character. God moves in crisis. God moves in chaos. He moves in catastrophe. He moves in our
daily activities. Kumikilos po ang Diyos. At yan po ang title ng message natin. Simpleng title lang, God moves. No? God moves. Meron na, inunahan na kagad yung point na in mysterious ways. So alam ko yun yung nasa isip mo, kaya hindi ko po isasama yan sa main points natin. No? Masyadong cliche, sagad at gasgas. So, ito po ay makikita sa 1 Kings 17:26. Ang liit. Then the word of the Lord come to Elijah, live here, turn eastward and hide in the Kerit ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Kerit ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. No? So para lang po bigyan po tayo ng konting background ng story. So sa storyng ito, si Elijah, ang propeta ng Diyos, ay hinahunting siya ni King Ahab. No? Hari ng Israel na si King Ahab gustong patayin si Elijah. No? Bakit kaya siya gustong patayin? Galit na galit po ang haring ito kay Elijah dahil si Elijah po ay kinokorek ang hari at nagre-rebuke sa hari dahil ang ginagawa ng hari at ng kanyang mga kasamahan ay nag-worship sila ng mga idols. No? Idol worship. So kaya sinabi ni Elijah, dahil sa ginawa nyo, King Ahab, hindi papaulanin ng Diyos sa mahabang panahon at makakaranas kayo ng tagtuyot. At ganun nga po ang nangyari. Hindi umulan at nakaranas ang buong bansa ng tagtuyot. Kaya sinabihan si Elijah, magtago ka sa batis ng Kerit ng Jordan. Pinapatago si Elijah. Kahit tagtuyot ngayon, makakainom ka sa batis. Kahit wala ng mga pagkain sa palibot, maghahatid ang uwak ng pagkain para sa iyo. So yun yung sinabi ng Diyos kay Elijah. At nagkaganon nga, sa hindi umulan, nagkaroon ng tagtuyot, si Elijah ay pumunta sa batis, at nagkaganon po ang promise ng Panginoon sa kanya. Si Elijah ay nakakain at nabuhay sa mahabang panahon. So ngayong umaga, kukuha po tayo ng 3 powerful truths kung paano kumilos si Lord sa buhay ni Elijah at kung paano rin siya kumikilos sa buhay natin. So una, God moves in marvelous ways. Ano yung sa Tagalog ng marvelous? Kahindik-hindik, kahanga-hanga, kagilagilalas. Marvelous po ang paraan ng Lord kung si Lord ang mag-move sa buhay natin. Sipin nyo, ang ginamit ng Diyos para magdala o mag-deliver ng pagkain kay Elijah, uwak! Hindi ba yan kagilagilalas? Kung papansinin nyo po sa story, meron na palang food delivery sa OT pa. Late na pala yung mga tinatawag nating mga Food Panda, Grab. Wala yan, late na yan. Sa Old Testament, meron na. Meron na po. Gusto ko sana dun mag-focus about sa food delivery pero parang mahirap. So, familiar po tayo dyan. Actually, yung mga ibang teacher natin dito, pag ayaw na, tawag na lang yung sa Grab. No? Pa-deliver. Ako, kung magtatayo po ako ng food delivery, meron po akong naisip na pangalan. Akin to original. Ihatod. Ihatod. Uso kasi yung mga ilod, email, diba? Ito, ihatod. Lahat ng klase pwedeng ihatid sa bahay nyo. Makasako ng bigas, lahat. Ihatod. Meron pa isa. Meron pa isang pangalan. Kung gusto niyo, si Mamalo, naghahanap yan ng business.
Kargador. Kakargador sa pintuan. Yung mga maghahatid nito, mga maskulado. Siguro marami yung, siguro si Sheena yung pinaka-number 1 mag-order. Mga maskulado, syempre, kargador. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, mas matindi itong pinag-uusapan natin ngayon. Dahil ang food delivery ni Elijah is uwak, mga uwak. Hindi ba yan kayo magigilalas dyan, no? Yung pagkain dumadaan sa himpapawid. No? Sa ere dumadaan yung pagkain mo. No? Walang Google Map. Walang traffic. Wala ring charge. No? Kung sa Bicol pa, hayahay si Elijah. Tatanggap na lang. Makikita niyo sa picture, tumatanggap na lang ng tinapay galing sa mga uwak. No? Grabe. Ganyan po si Lord. No? Nag-research po ako about sa mga ravens. Hindi pala basta-basta ang ravens, mga kapatid. Ravens are extremely smart. Kalibel po nila sa katalinuhan yung chimpanzee at yung dolphin. Matatalino to sila. Marunong sila maglinlang ng kapwa nila raven. Marunong sila magtulak ng bato kung mayroong umaakit sa pugad nila. At kaya rin nila mag-acting na nagpapatay-patayan. Matatalino to sila. Secondly, ravens can imitate human speech. And according po sa mga researchers, ravens can learn to talk better than the parrots. So kung tuturuan pala natin magsalita itong mga uwak, mas magagaling pa sila sa mga parrots. Siguro, naisip ko lang, imagination, dahil walang kasama si Elijah dun sa batis, no? Pag wala kang kausap, mababaliw ka sa sarili mo. So, ginakausap niya na siguro yung mga ravens, no? Sa katagalan nila ng connection at pagsasama. At hindi nagtagal, baka nagsalita na rin yung ravens. No? Baka kinakausap na rin si Elijah. Maray na aga, Elijah. Masiba naman ta. Masiba naman kita. No? Hindi natin alam. No? Walang sinabi sa sorry. No? So, nagsasalita po yung mga uwak. Oh. And thirdly, ravens are wonderful flyers. No? Hindi lang po sila basta lumilipad, nagsusoar. No? Alam po natin ang soar. Pag soar, talagang sobrang taas na yan. So itong mga ravens na ito, may para ring agila, lumilipad na parang walang effort, nag-glide lang. Kaya nilang mag-sirko-sirko, mag-tumbling-tumbling, mag-dive-dive, mag-acrobats, no? Kalito sila mag-exhibition pagdating sa lipad-lipad. At na-imagine ko rin siguro, may mga time siguro na malungkot si Elijah, pero siguro may time din na kung malungkot si Elijah, nagpapakitang gilas din siguro itong mga uwak na to kung darating sila, no? Para libangin si Elijah. So, ganun po yung mga posibleng nangyari. So, mga kapatid, ang point po is, ang mga marvelous na ravens na ito ay nagre-remind sa atin na si Lord ay kumikilos sa mga marvelous na paraan sa buhay natin. God is continuously at work in our lives. He is actively involved in our daily routine. God moves. Okay. So wala pong problema kay Lord. Kikilos siya. Magpapakita siya ng kanyang kapangyarihan, magpo-provide. Wala pong problema, God moves. Ang problema po minsan ay nasa atin. Nakakalimutan natin si Lord sa buhay natin. Nakakalimutan natin lumapit kay Lord. Nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin na si Lord pala ay nagmo-move sa buhay natin. Hindi natin nakikita ang marvelous ways ni Lord dahil tayo ay nakafocus sa mga kanya-kanya nating problema. Hindi natin nararanasan, mga kapatid, ang marvelous ways ni Lord dahil busy rin tayo sa mga sarili nating move.
nagmo-move din tayo, gumagawa rin tayo ng sarili nating kaparaanan. So ito yung tinatawag natin, nagsasarili. Pilit na nilulutas yung sariling problema sa sariling kakayanan at sa karunungan. Ito yung tinatawag nating sariling sikap. Kaya ko to. Alam ko ang gagawin ko. Everything is under control. Kailangan lang ng diskarte. Kaya minsan, nauuwi sa pag-overthink. Okay. Sino mahilig mag-overthink dito? Sina? Dalawa lang tayo? Sino nag-overthink nung nakaraang klase? Bago magbukas yung klase, nag-overthink kukuha ng saan bibili, kukuha ng mga pambili sa mga gamit ng mga anak. Sino nag-overthink? Aminin. Isip ng isip. Anong gagawin? Saan kukuha? Saan pupunta? Overthink ng overthink. Tapos yung mas matindi, alam nyo? Nung wala na siyang magawa, napagod na sa kakaisip, nag-surrender na, dun pa nanalangin. Ginawang last resort si Lord. No? Mga kapatid, hindi po ginagawang last resort si Lord. Siya po ang pinakaunang-una dapat nating nilalapitan. He moves in marvelous ways. Hindi last resort. Kaya nga po ang challenge, mga kapatid, kung gusto natin kumilos sa Lord sa buhay natin in a marvelous ways, unahin natin si Lord, ipagkatiwala natin kay Lord lahat. Problema natin sa buhay. I-surrender kay Lord lahat. He is our ultimate and only refuge, provider, healer, and Savior. Pangalawa po, medyo meron lang pong itong konting thin line. God moves in miraculous ways. So kung kanina namangha tayo sa mga pinakita ni Lord through ravens, so may mga bagay po sa buhay natin na hindi po natin kayang i-explain. Beyond explanation and imagination. Yan po ang miracles. So kung ang marvelous ay meron pong element ng surprise, ang miracles po is beyond our imagination. Mas matindi po. Tignan po natin ang negative na karakter ng isang uwak. Negative naman tayo. Alam nyo ba ang uwak ay meron po silang karakter na pagiging selfish, makasarili, masiba, sakim. No, yan po yung ugali ng raven. Kaya nga, kahit yung mga patay na mga hayop, hindi po nila yung pinapatawad. Matatakaw yan sila, masisiba. At itinuturing silang scavenger. Katunayan, English teachers, labas, meron tayong word. Hindi ko alam kung paano pag-pronounce, ravenous o ravenous. Ravenous, according to Dr. Malu. Ravenous is synonymous to greedy and selfish. Yan po yun. Galing po yan sa word na raven. So, ang raven po ay isang sakim na ibon. So, yung pagbibigay pa lang ng pagkain ng raven kay Elijah is miracle itself. Milagro yun. Pero ginamit pa rin ni Lord. Pangalawa, ang uwak po is undependable. Hindi po ito pwedeng pagkatiwalaan. Irresponsable. Kung titignan nyo po sa Genesis 8:7, yung panahon na the flood, yung po yung unang inutusan ni Noah para mag-survey kung naubos na yung tubig sa palibot, sa lupa. Ano pong nangyari? Hindi bumalik. Hindi po mapapagkakatiwalaan. Hindi po pwedeng utusan, irresponsable. Subalit mga kapatid, ang uwak na to ang ginamit ni Lord para i-sustain si Elijah 2 times a day. Umaga, hapon,
At umigit kumulang 1 year po ang tinagal ng paghahatid ng uwak. No? Grabe. And lastly, ang uwak po ay meron pong di magandang katangian. Sila po ay isa sa mga ibon na tinatawag natin unattractive and unpleasant po sa paningin. Kulay pa lang hindi mo nagugustuhin. Pangit sa paningin. At kung titingnan mo, parang kung uwak, parang merong maitim o masamang aura ang dala ng ibon na ito. Parang pangit talaga. Masama, marumi. Sa katunayan, sa Old Testament, ito po ay tinuturing na unclean bird. Okay? Subalit, mga kapatid, pinili sila ng Lord para ipakita sa lahat na wala pong hadlang. Walang balakid. Walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos at walang makakapigil sa milagro ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin gawin, kung gusto po natin makakita ng miracle sa buhay natin, ay gawin po natin ang ginawa ng tulad ng ginawa ni Elijah. Nagtiwala sa power ni Lord, naging matapang, nag-take ng risk, at hinarap ang lahat ng klaseng uncertainties sa buhay. Nag-take ng risk, hinarap ang mga uncertainties, nagtiwala sa Diyos, sa milagro ng Diyos. Last Wednesday, sino nakakaalala? Wala ata nakaka-remember? July 31. Kailan ba yun? Anong araw yun? Wednesday. Nag-celebrate kami ng 1 year sa Naga. No? Wala man lang nag-greet. Thank you. 1 year! Masaya ba? Masaya ako. Nakaabot ako ng 1 year. Praise the Lord sa mga miracles na pinakita sa atin ni Lord. No? May mga bagay na hindi natin ma-explain. No? Yung pagpunta pa lang namin dito, mga kapatid, miracle na yan. Pumunta kami dito. Blind. Hindi. Blind lahat. Blind sa mga tao. Blind sa kultura. Blind sa simbahan natin, sa mga blind. Hindi po namin lahat ng aspeto. Walang-wala po kaming kamuwang-muwang. Pero pumunta kami. Sa side naman po ng simbahan, wala pong nakakakilala sa amin. Diba? Alam ko, yung mga nasa isip nyo, yung pagpunta namin dito, first day, first Sunday, first preaching ko, ano kayang klaseng pastor tong nakuha natin? Diba? But praise the Lord, pumunta kami at tinanggap kami. And the rest is history. So ang challenge, mga kapatid, ito po yung point. Kung gusto po natin ng miracle sa buhay, huwag po tayong mag-doubt sa plano ni Lord. Huwag tayong matakot sa mga uncertainties. Huwag po tayong matakot mag-take ng risk para sa Panginoon. Tulad ni Elijah. Si Elijah po, hindi po siya nag-doubt nung sinabi ni Lord na pumunta ka dyan sa lugar na yan. Hindi siya nag-alinlangan sa mga uwak. No? Hindi siya natakot sa mga uncertainties kung anong mangyayari sa kanya doon sa lugar na yan, basta sumunod siya. At nakita niya ang milagro ng Diyos sa buhay niya. So kailangan po natin sumunod at magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga uncertainties sa buhay. Pero sa tingin ko parang mahirap to para sa atin. Mahirap to lalo na sa ating mga nasa city people, mga elite. Mahirap po ito. Bakit po? Ayaw natin ng uncertainties. Ayaw natin ng risk. Ayaw natin ng chances. Ang gusto natin lagi, facts. Gusto natin data.
Gusto natin reality, security. Kaya nga laging puno yung rep natin, di ba? Sana all puno yung rep. Maluwag po yung rep ng simbahan. Kaya nga, di ba, gusto natin, lagi tayong merong mga grocery na stock sa bahay. Gusto natin merong laman yung GCash natin. Gusto natin meron tayong nakaimpok na pera sa bangko kung ano't ano ang mangyari. Gusto natin meron tayong mga insurance at iba pa. So wala naman pong masama dito. Pero ang point, minsan, takot po tayo mag-risk para kay Lord. Takot tayo magtiwala kay Lord. Siguro ito po yung isa sa rason kung bakit ang iba sa atin ay hindi po maibalik yung bahagi ni Lord. Yung tinatawag nating tithes. Isa po ito sa mabigat na rason kung bakit hindi natin na ibabalik, take note, ang portion ni Lord. Sa Kanya po yan. Sa Kanya siya po nagmamay-ari niyang 10%. Hindi po yan sa atin. Ito po yung rason kung bakit hindi natin mabigay. Bakit? Ang iba sa atin nag-iisip na, baka ma-short ako ngayong month. Baka mag-struggle kami. Baka mag-utang-utang kami nito. Baka hindi kami makasurvive. Baka maglalo kaming maghirap. Mga kapatid, maling-mali. Dahil kabaliktaran po. It's the opposite. Kung hindi mo bibigay ang part ni Lord, mas lalo kang magsastruggle. No? So mga kapatid, kaya nga po ang challenge, huwag to tayo matakot. No? Huwag tayo matakot, magbigay sa Panginoon. Hindi natin kasiguraduhan, wala tayong kasiguraduhan ano mangyayari pagkatapos nito. Ibigay nyo kay Lord. Trust the Lord. Kagawa siya ng milagro sa buhay mo. Kung kailangan mag-sacrifice, mag-sacrifice. Kung kailangan mag-take ng risk para kay Lord, mag-take tayo ng risk. Sa January, mayroon po tayong plano. Plano pa. Plano pa. I hope excited ang lahat kasi ako super excited. Lahat ng members, ibibigay ang first fruit. January. Okay? Plano pa, hindi pa po yan final, pero yan po ang magandang gawin next year to exercise our faith. No? Kung feeling nyo po, mahihirapan tayo kung gagawin natin to. Kung feeling natin parang hindi tayo makakasurvive, kung feeling natin wala tayong makakain, kung feeling natin hindi tayo makakakita araw-araw ng mga pangailangan natin, so be it. Ipagkatiwala natin kay Lord. Siya ang magsusupply sa lahat ng ating pangailangan. Let us practice our faith. Mga kapatid, ito po ang design at beauty ng miracle ni Lord. Ito po yung design and beauty. Gusto ni Lord na araw-araw tayong manghingi sa Kanya. Gusto niya araw-araw tayong magtiwala sa Kanya. Araw-araw po. Gusto niyang araw-araw tayo makakita ng miracle. Kaya nga po, di ba, ang prayer na binigay sa atin ni Jesus Christ, give us this day our daily bread. Si Elijah, araw-araw pinakain ng uwak. So, ang message po ay very simple. Kung gusto natin makita ang mga miraculous ways ni Lord, huwag po tayong matakot sa risks and uncertainties. At pangalawa, araw-araw tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon. Every day. Last na po. Ano kaya itong last point ni Pastor? Sino makakahula? God moves in meticulous ways. Metikuloso si Lord.
God operates with extreme care and attention to every detail. He does things with careful and thorough that brings perfect outcome sa buhay natin. No? So sa pag-create pa lang sa atin ni Lord, God created us meticulously. We are created with precision and accuracy. Psalm 139:13-14. For you create my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So, kinreate tayo ni Lord meticulously. At ganyan din po si Lord mag-guide, mag-care, mag-protect, mag-supply sa atin in a meticulous ways. Tignan po natin yung story ni Elijah. So, take note po. Sa panahong ito, tagtuyot. No, kumbaga, famine, tinggutom, taggutom. Hindi nyo ba naisip kung saan kumukuha ang uwak ng mga tinapay at karne na hinahatid niya kay Elijah? Naisip nyo ba yun? Saan kumukuha itong mga uwak na to? Saan sila kumukuha? Araw-araw, 2 beses sa isang araw, sa isang taon, saan sila kumukuha ng mga pagkain na para ihatid kay Elijah? Halimbawa lang, kung ang mga pagkain na to ay galing sa mga bahay-bahay ng mga tao, o kaya galing sa mga palengke na naiwan o na nakalimutan, o posible na sadyang ibinibigay ng tao sa uwak para ihatid kay Elijah, pwede. Halimbawa lang. Mga kapatid, unang-una, ang mga taong ito na source ng mga pagkain ito ay dapat unang-una sila ang mag-survive. Dahil kung hindi sila magsusurvive, wala silang ibibigay sa mga uwak. Wala silang may padadala. So, kailangan sila muna ang unang mabuhay, yung source. Pangalawa, kailangan din mag-survive ng uwak. Kasi kung hindi magsusurvive ang uwak, kung ang uwak gutom rin, hindi na makakarating kay Elijah yung pagkain, sila na mismo ang kakain. You see? So, in order na si Elijah makasurvive ang source na kinukuha na ng pagkain, makasurvive din ang nagdadala ng pagkain. Ganyan po nag-alaga at nag-provide si Lord sa buhay ni Elijah. Alam ni Lord kung bawat detalye kung paano niya gagawin ang kanyang milagro sa buhay ni Elijah. Kailangan asikasuhin ni Lord ang mga tao at ang uwak in order na makasurvive si Elijah. So kung magdidig pa talaga tayo deeper, mas lalo natin makikita na grabe yung work ni Lord. Detalyado. God moves in meticulous ways. Meron tayong isang member dito na nag-testimony. Hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan kasi pag sinabi daw yung pangalan, chismis yan. Pero pag hanggat nag-uusap kayo na walang pangalan, hindi yan chismis. Walang pangalan. So meron tayong member natin, na nag-testimony siya. Ito po yung kagandahan po na meron tayong small groups. No, makakarinig tayo ng mga pasalamat sa mga members natin. Paulit-ulit niyang sinasabi, ulit-ulit, nung nagpapasalamat siya, very good daw si Lord. Dahil nakita niya kung paano si Lord mag-work meticulously sa buhay niya. Unang-una, last week, bago nag-umpisa yung pasukan, itong member natin na ito ay masyadong problemado at aburido kung saan siya kukuha ng panggasto sa school. Ano ginawa ni Lord? Ni-lead siya, in-impress ni Lord sa heart niya yung right person na lalapitan niya. Hindi, at nagkaganon nga. Yung nilapitan niyang tao, hindi tumanggi, walang satsat, pahiram kagad. Pangalawa, binigay yung pera last day na
Pagkakinabukasan nun, klase na. Sakto lang. Right time. Ngayong araw, pinahiram, binigay yung pera, kinabukasan, pasok ka na. Mayroon pang mas matindi. Binigay din ni Lord yung right amount. Saktong-sakto lang sa pangangailangan nila. No? Kung gusto nyo malaman kung sino siya, tumatawa-tawa na. Sakto lang po mga kapatid. At meron pang mas matindi. That week also, nabayaran niya yung utang niya. No? Ganyan po mag-work si Lord sa buhay natin. Si Lord ay nagmo-move in a meticulous way. Bawat detalye ng pangangailangan natin, alam ni Lord. Bawat detalye ng struggles natin ngayon, alam ni Lord. Bawat detalye ng ating mga problema, alam ni Lord. At alam niya rin kung paano kumilos, meticulous way, para ipakita at ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig, pag-aruga, kanyang grace, favor, at love sa atin. You see? In conclusion, God moves marvelously, miraculously, and meticulously. Hindi po tayo pababayaan ni Lord. Kailangan lang po natin unahin siya sa ating buhay, magtiwala sa Kanya araw-araw, patuloy na mag-obey kay Lord nang wala pong takot at pag-aalinlangan. Morning po sa ating lahat. First Sunday na naman po, timely po na kung paano natin i-remember ang pag-move ni Lord sa ating buhay. Ito rin ang time ko. Remember kung paano rin nag-sacrifice si Lord para sa ating kaligtasan. So meron lang pong 3 hour, magbibigay po ako ng 3 hour kung bakit po natin ito ginagawa, itong Holy Communion. Unang-una, ito po ay isang recollection. No? Inaalala po natin, wala po tayong ibang nire-remember kundi ang kamatayan ni Jesus sa cross. No? Sa kanyang amazing love, unconditional grace, at kanyang endless faithfulness sa buhay natin. Yun po yung inaalala natin ngayon. So nandito po yung tinapay tsaka yung cup, simbolo po yan ng katawan at dugo ni Kristo. And then pangalawa, ito po ay isang recognition. No? Alam natin lahat sa ating mga buhay na si Jesus Christ ay hindi po nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay, umakyat sa langit, at one day, in-anticipate natin na muli po natin siya makakasama. And lastly, time din po ito para sa tinatawag natin reflection. Siyasatin po natin ating mga sarili, kamusta ang relasyon natin sa Panginoon, ang commitment natin, ang prayer life natin, ang devotion natin sa Panginoon, kamusta ang obedience natin, ang faithfulness. So ito po rin time para mag-reflect tayo kung ano pong mga pagkukulang natin kay Jesus. So, hiling ko po ang lahat na yumuko, tayo po manalangin. Lord, marami pong salamat sa time na to, blessed time, na pwede namin i-celebrate ang iyong love sa amin lahat. Salamat, Lord, dahil ginagawa po namin ito hindi para magmayabang sa aming sarili, kundi para, Panginoon, ipakita ang aming love at devotion sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa iyong ginawa, kami, Panginoon, ay may kaligtasan, kagalingan, at tagumpay, Lord, sa aming buhay habang kami nandito sa lupa. Nandito po ang mga tinapay at ang cup. Sanctify niyo po ito at pagpalain. Ibigay po ito ng mga lakas sa aming mga spiritual na buhay. At makatulong po ito na mag-focus, Lord,
ang aming isip at puso sa inyo, Jesus, na aming Panginoon. Po yung aming prayers sa ngalan Jesus. Amen. Nilingkong lahat na tumayo. Yes, Lord. Thank you. For I have received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." May sabay po natin partake ang bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Take po natin ang cup. Let's pray. Lord, kami pong lahat na nandito ay grateful sa inyo, Panginoon, sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-ibig sa amin, sa inyong grace sa amin lahat. Dito po kaming lahat, Lord, kasama-sama, nagpapakumbaba, nagpapasalamat dahil kayo po ang rason kung bakit blessed po ang buhay namin. Victorious kami, rejoicing kahit na po maraming struggle sa buhay. And we pray, Panginoon, sa mga oras na to, sino man, Lord, ang may karamdaman, sakit, Lord, sa mga puso, mga high blood, mga lagnat,
mga tumor, kung ang lahat ng klase ng mga sakit, Panginoon, dinadalangin namin. Ito po inyong hipuin. Sa pamamagitan po ng iyong dugo, kami po ay makakaranas ng milagro ng kagalingan na galing po sa inyo. Salamat, Lord, sa napagandang time na to. Salamat, Lord. Ito po yung aming prayer sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. So, if you have, for our offertory text, you can open the Bible, First Chronicles, chapter 29, verse 17. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these offerings I have given willingly and with honest intent, and now I have seen with joy, willingly, your people who are here have given to you. So this verse is a prayer of David when they are building the temple. So this verse reflects the belief that God is not only concerned with outward action, but also with the motives and integrity of the heart. When we say integrity po, it doesn't mean we're doing good kahit walang nakatingin. Integrity is doing good kahit walang nakatingin consistently. In this verse, part of David's prayer and reflection on the generosity of people and his own willingness to contribute to the building of the temple. David emphasizes his own willingness to offer everything from his heart, and he rejoiced in seeing people willingly offering themselves to God. The highlight and importance of voluntarily and joyful giving in the context of worship and the devotion of God. He acknowledges that everything they have comes from God and expresses his gratitude and praise for God's greatness and power. So, yun, one of the struggles siguro why people or us having trouble being consistent is because we were trapped in a concept na walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Maybe familiar kayo sa term na yan. Walang tutulong na iba sa'yo kundi sarili mo lang. We can be a joyful giver. We can always be grateful. We can serve with joy if we will stop that type of thinking. Brothers and sisters, we were never alone. We always have God with us. So I know some people or most of us are struggling, having fights we don't share to others. And I pray na you'll conquer it with the grace of God. So one of these texts is nakakalimutan natin that everything they have or everything we have comes from God. So we keep in mind that whatever we have, whatever blessings we have, it's all coming from God. So it's all blessing to us that we should not forget. With this, let's bow our head for a prayer. Dearest God, we ask your forgiveness to all our sins, the wrongdoings we intentionally and unintentionally did. We often think of ourselves highly without acknowledging that
all grace are all about you. We thank you for the blessings you bestow upon us. We thank you for giving us another day to right our wrongs and to serve you. We thank you for all answered prayers. There are times we often focus too much on the things we ask, and we unintentionally forget the blessing you give us without us asking it from you. Thank you, Lord, for being generous to us. Dearest Lord, we ask you to bless us this day and the rest of our days. Bless all our endeavors as we continue to bear in mind that whatever success we have in life, we will offer it back in thanksgiving for the greater glory of God. Amen and amen.
Praise the Lord sa natapos nating worship ngayong umaga. And para po sa ating announcement, unang-una mga CMT, meron po tayong meeting pagkatapos ng celebration ng birthday ni Nanay Pet. Yeah, excited na ako. Meron pa tayong first timer ngayon na nandito? Welcome. Welcome sa classmate ni Bait. Kulit. Oh. Welcome po. Okay. Pangalawa po, take note po, August 8. Okay? August 8, Thursday. Meron po tayong salo-salo dito sa simbahan. Alas 6. So, activity po ng simbahan, no? Buong simbahan, buong iglesia, magpa-participate, pupunta dito alas 6, meron tayong dinner together. Dahil meron po tayong bisita. Ang president po ng ating denomination sa Kamakop, si Bishop Eduardo Kahis. Bihira lang po mangyari to. Sobrang bihira lang. No? So, hiniling kong lahat na magdala pagkain. No? So, take note po ito sa mga menu natin. May nagsabi sa akin na dapat yung mga menu natin yung pang naga, ACF naga na mga menu. Yung mga tipong mga, ano yan, Ate Lodi, mga blue, halimbawa yung drinks, blue lemonade, gano'n, mga gano'n. Yung mga sosyalin, sosyal tayo eh. Okay po, mga seafood, medley, ano ba yan, hindi ko maintindihan. So, mga gano'n daw, mga gano'ng mga tipo. Siyempre, mga taga-national po yung. And ito pa po, since hindi po tayo nag-celebrate ng anniversary ng pastor natin, ito na rin po yung time natin mag-gather. Okay? Double purpose. No? So, kung gusto nyo pa sa pastor nyo, susupport kayo. Okay po, I hope na magkita-kita po tayo ngayong Thursday, alas 6, and hindi lang po yung katawan ng dadali natin, may dala po tayong pagkain. Okay po. Okay po? Kahit ano lang. Ito pa pala, hindi po yung simpleng parang aayusan po natin ito na parang talaga may party, may mga balloons, yung mga table, mga presidential. Talagang tipong celebration na in grande. No? Parang, mga ganon. So, hiniling ko rin po yung mga women, sila Inya, sino pa available para mga bago maggabi, maayos na po yung simbahan natin. Maglalagay pa ng mga tela-tela, mga balloons, mga welcome, mga ganon-ganon pa. No? So, I pray and hope na mag-support po lahat. Third, mga YP, paki-take note, August 18. Hindi na po yan pwede maiba kasi itatak nyo na yan. Dapat i-adjust nyo na yung schedule kasi yung schedule ko in-adjust. Naapektuhan yung ministry ko sa Pamplona. Okay. Yung ministry ko sa Pamplona naapektuhan dahil dito. Kaya ang gagawin ko po is susunduin ko sila that day. Dito ko po sila pasisimbahin. Okay? Dahil wala pong simba doon paghapon. Dahil sa YP. Okay. Support, YP. YP. Okay, excited na lahat. Pati yung mga pitaka, excited na. And pang-apat po, praise the Lord. Maglilima na po yung small group natin. Meron na pong nag-chat sa akin na gusto niya siya daw yung pang-5. Sana. Pray. So meron na po kasi tayong 4. Yung Wednesday po, consistent yan every Wednesday. Sino may gustong pumunta, prayer meeting, small group. Wednesday, Bayawas. Thursday, Chris. Chris, kung nanonood, God bless Chris. Pagaling ka, Chris. So, every other Thursday. So, yung CMT, medyo matagal-tagal tayong hindi nakita. Mag-meeting tayo ngayon kung saan tayo. This, sunod na Thursday. Kasi, ano na naman yung Thursday. Kung kaninong bahay. And then, Sabado, kinashina na bahay. No? Every other Saturday. Tapos yung isa pong madadagdag is Tuesday. Every other Tuesday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. So yung Friday po is visitation namin ni Kuya Argel. Okay. And then, last na po. Update sa ating Lote at 40. Okay. Excited na ba kayo kung magkano po yung Lote at 40 natin? Wala na mga thousand dito, point na lang. 1.1. Grabe.
As of the moment, 1.1. Wala na yung mga thousand. Tumungtong na po ng 100K. No, so, sa tingin ko, napakaliwanag po ng 2M this year. No, maliwanag na maliwanag. Kasi 100 na tayo. Anong date pa lang ngayon? August 4. Okay. So, patuloy po ang pagcha-challenge sa mga kapatid natin. Doon po sa may mga agam-agam pa dyan. Doon sa mga dormant pa. No? Sama-sama nating suportahan po yung project natin. Dahil para po to sa Panginoon, para sa gawain ni Lord. Yun lang po at good morning po sa ating lahat. Amen. Thank you so much, Pastor, for the announcement po, including the activity of YP this coming August 18 po. May I invite everyone to please stand as we close our worship by singing the song, Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is
been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. and all my All life, my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. No, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, habang nabubuhay kami, patuloy po namin sasabihin at kakantayin, Lord, sa aming mga puso yung kabutihan sa aming lahat. At ito po ang rason kung bakit hanggang ngayon ay meron pa rin joy sa aming buhay. Joy sa paglilingkod sa inyo. Meron kaming kagalakan, Lord, na bahagi kami ng iglesyang ito. Meron kaming kagalakan na hanggang ngayon kami nagsiserve sa inyo, nagsusupport sa ministry ng iglesyang ito, nagbibigay, Panginoon, dahil yan pong joy na yan ay galing po sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa inyong presensya na amin pong nakatagpo. Yung blessing na natanggap namin na galing sa inyo ay amin pong pinapasalamatan, material at spiritual. At ngayon, Lord, sa aming pagkuklose, siniling po namin ang iyong presensya na siya maghari, magkontrol sa aming mga buhay. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So yan po, happy Sunday once again, my brothers and sisters. Wag muna po tayong uuwi kasi we have our simple celebration of our Lola Pet's birthday. So yan, God bless po.